We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nakuha ng video ang pagsinumbagay sa pipila ka motorista tungod sa away trapiko sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Makita sa mong video ning lalaki ug babayi nga ginasinggitan aron panaugon ang driver sa kotse nga puti. Apan wala kini minaog ug naghinay-hinay og gabante. Hangtod sa mibalhin ang lalaki nga dunay dalang helmet sa bahin sa driver side. Miparada ang kotse ug minaog ang driver ug kinina ang misunod nga eksena. Naundang lang ang duha ka kampo dihang gibuwag na sila sa kalalakian sa lugar. Sumala sa Davao City Police Office, nagsugod ang bikil dihang nasaghiran sa kotse ang motorsiklo sa barangay San Antonio, Agdao, hangtod sa naabot sa barangay Ubalde. Nangayo siya pasensya kay wala daw gituyo. And then wala siguro mas satisfy kining driver sa motorcycle, mao to nga unahan. Ning na may part ato sa video nga ning hunong tong sa kotse. So mao tong iyang ninaog tong nakamotor, iyang gamit iyang helmet sa paghapak sa sa amin sa maong sakyanan. Mao to ning naog ning maong driver pod nagpasalamat nga walay dalang kuan ba nga simbako armas no. Wala pa mihatag og pahayag ang duha ka kampo apan mipasakan na daw ang duha og reklamo. Pahimangno sa kapulisan nga dili iagi sa init sa ulo ang away trapiko aron dili mo grabe ug musangput pa sa pagsakitanay. Pwede man nato maistoryahan sa bugnaw nga paagi kung naa may damage, pwede nato ipahunong sa dili lang panyasingka or mo tawag ba sa hotline sa ato ang Davao City Police para ma-hold or ma-record. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Upat ka mga nangaligo sa Antag Falls sa Davao City ang nadala sa kalit nga pagbulwak sa tubig. Nag-enjoy lang unta sa pagkaligo ubos sa Antag Falls sa Barangay Bayabas, Toril District, Davao City kining 7 ka mga individual niadtong Domingo sa udto diyang kalit lang nga naghaguros ang dakong tubig gikan sa falls. Sumala sa usa sa naligo sab atong tungura, nadala sa pagbulwak sa tubig ang upat ka mga individual nga nangaligo. Mitaligsik rasab daw ni atong higayuna. Busa wala sila magdahom nga kalit mo bulwak ang tubig. Hinoon, naluwas sila diyang nakagunit matud pa sa dakong bato sa ubos na nga bahin. First time sab matud pa nila nga nangaligo sa maong lugar. Gisugda na ang pagpang-apod-apod og cash assistance alang sa mga apektadong rice retailers sa Zamboanga Peninsula. Kung asa kapin 80 ka business owners ang nakadawat og tabang pinansyal samtang sugdan sab kini ugma sa Davao Region. Ani ang hiniusang report ni Krista Dapitan ug Argil Relator. Gisugdan na ang pang-apod-apod og 15,000 pesos cash assistance ngadto sa 87 nga rice retailers sa Zamboanga del Sur nga gikan sa unom ka lugar nga mao ang Pagadian City, Molave, Dumingag, Aurora, Ramon Magsaysay ug Bayog nga gipahigayon sa Pagadian Provincial Capital adlong Lunes.
Kinisubay sa mando ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ubos sa Sustainable Livelihood Program sa Department of Social Welfare and Development, kon DSWD, sa pakig-alayon sa Department of Trade and Industry. Ang makadawat sa maong ayuda mao ang tag-iya sa tindahan o first degree relative by consanguinity. Kani sila is validated na ni ilang names ni sa head office, na-check na po ni sa DTI sa head office. After mo makadawat aning ayuda, hopefully kung mag-visit me, maura po din yung presyo, no? Kay ato aman jud is really to help kanang atong mga konsumante na makapalit po sila at a cheaper price. Magpadayon ang maong pang-apod-apod sa September 12 sa Zamboanga del Norte, sa September 13 sa Zamboanga Sibugay ug sa September 14 sa Zamboanga City. Dugang sa DTI 9 nga gilaraw sab nga mahatagan og cash assistance ang mga unregistered rice retailer, lakip ang sari-sari store owners. By batches ito. Itong first batch na to for the rice retailers na registered, meaning meron silang mayor's permit, BN permit sa amin, and they will be receiving 15,000 in cash. Okay. The second batch are the unregistered rice retailers, and the third batch, the same din, 15,000, and the third batch, yung mga sari-sari stores at 5,000 na lang. Dunay mituman sa price cap sa bugas sa mga rice retailers sa Davao City. Apan lugi kayo daw sila. Perte jong alkansiha jud kay unang-una napamay mga bayron nun sa na ginaapas kay labi na ting bayad na pud sa monthly sa mong stall. Sa Davao Region, ana sa 152 ka micro rice retailers nga apektado sig batumang price ceiling sa bugas ang nakatakdang makadawat og one-time cash aid nga mobalor og 15,000 pesos. September 13, magsugod ang payout sa mga syudad sa Tagum, Panabo, Davao, Digos ug Samal Island. Lakip sab ang Asunsyon, Kapalong ug Santo Tomas sa Davao del Norte. September 14 sa Malita, Davao Occidental ug Nabunturan, Davao de Oro. Ang role pa nato niini kaya monitoring, no, kung asa gigamit ang 15,000 ug unsang impact niini, no, sa panginabuhian sa tong rice retailers, and at the same time ang pagsunod nila sa 41 to 45 pesos na price cap sa atong milk rice. Kauban si Nature Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mga masahista og mamaligyaay nga kaniadto nagpwesto sa mga pampublikong parke palibot sa Plaza Divisoria sa downtown Cagayan de Oro City gibawalan na sa lokal nga kagamhanan. Aning report. Subay sa pagpatuman sa City Ordinance Number 10551-2007, Article 25, Section 180, hingpit nga gibawal ang mga masahista o mga manindahay sa mga pampublikong parke sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Subay sa ordinansa, ginadili ang paggamit sa mga parke, isip lugar para sa negosyo, paggamit alang sa personal nga butang ug uban pa. Pagpaklaro sab sa LGU, igo lamang nilang gipatuman ang mong ordinansa aron mamintinar ang kahapsay ug kalimpyo sa mong mga parke. Kenumduman nga daan ang nagpasidaan ng LGU sa mga masahista ug mga vendor nga pagabawalan na sila palibot sa Divisoria. So ato na nang gi-implementar ang Divisoria Plaza para man gid suruyan, no. Dili lugar siya maayo nga dunay maghukas-hukas diha. Labi na gyud supak siya sa ordinansa. Gamiton lugar na for commercial purpose. Ginaplastar sab karon sa LGU ang mga masahista sa usa ka luna sa Barangay 40 aron makapadayon sila sa ilang panginabuhian. Dito sila gibalik sa ilang dandan kaniadto Barangay 40. Tutong giayo dito gisugaan dayon do na paigater nga ayunon pero ready naman do na mga gipangbutang dito sa ilang giwalinan, gipangkuha na giayo gid lugar ang pwesto. Sa karon, magpadayon ang proyekto nga pagpanindot sa Plaza Divisoria subay sa Project Lunhouse sa LGU. Kinikabayan gyapon sa nagapadayong beautification program sa LGU sa mga atraksyon sa syudad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibarugan ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte nga ang confidential funds alang sa national security ug proteksyon sa kabataan batok kriminalidad, terorismo ug rebeldeng grupo.
Ano yung report ni John D. Esteban? Gibarugan ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte nga ang confidential funds sa DepEd gamiton alang sa national security. Basic education and national security is intertwined. Ito yung sinasabi natin na kinabukasan ng ating bansa na nire-recruit, dinadala sa illegal na droga, kriminalidad, violent extremism, terrorism. And hindi natin gusto na ganun ang kinabukasan ng ating bansa. Dugang sa Vice Presidente, doon na gyud gihapoy recruitment sa kabataan sa terorismo ug violent extremism sa Western Mindanao. Doon na sab kunoy mga DepEd personnel nga gina-recruit nga mosulod sa 8 pundok base sa intelligence report. We have proof of recruitment in violent extremism, in terrorism. Yes. Sa CTGs, we have of teachers. Subling gidepensahan sa Vice Presidente nga ang paggamit sa confidential funds sa atong 2022 dunay legal nga basihan. Sukuhay daw sa mga giingon sa Makabayan Block ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa ACT Teachers Party List ug ubang kritiko niini kinsa sumala niya walay mapakitang pruweba nga magpamatuod sa ilang mga pasangil. Everything is documented, everything is above board, everything is legal, it is based on law kung paano gamitin ang funds. Ang pag-approve ng gamit ng confidential funds or pagbibigay ng confidential funds, we leave it up to the discretion and decision of the Congress, both of the Senate and the House of Representatives, kung ibibigay nila. We can only propose based on what we know, based on our work. Samtang mihatag sabog pahayag ang Vice Presidente kalabot sa batikos batok sa laraw sa DepEd nga tanggalon ang ngalang Marcos sa terminong diktadurang Marcos. Sa grade 6 textbook sa araling panlipunan nga subject, ilawom sa bagong matatag curriculum. Base kini sa giisyong memorandum sa Bureau of Curriculum Development sa DepEd niadtong September 6. Our curriculum and teaching strand of the Department of Education will grant interviews and answer this piece of issue with regard to sa pagtanggal sa pangalan ng Marcos sa pagtudlo sa diktadura. They can argue with the education experts inside the curriculum and teaching strand of the Department of Education because it was the education experts ang nag-decide nga ingani ang direction sa pagtudlo. Kahinumduman nga gipatiko sa maong memo sa pipila sangnit pag-revise matud pa kini sa kasaysayan ug insulto sa mga biktima sa pagpangabuso ni atong martial law panahon ni anhing Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Padayon ang panawagan og hustisya sa kabanay sa 62 anyos nga lalaki namatay human gikulata sa pipila ka kabatan-unan sa Liloy, Zamboanga del Norte. Igo lang unta mi ulang sa away sa maong kabatan-unan ang maong senior citizen. Ani ang report ni Chris Sadapitan. Makita sa video nga gitabangan ng usa ka lalaki kinsa nailhang si Jenny Boy Sustento, 37 anyos, sa mga kabatan-unan sa Barangay Fatima sa Liloy, Zamboanga del Norte, Agosto 21 sa kadlawon. Apan dihang miduol ang usa ka lalaking nakaitom og sanina, kinsa giilang si Ambrosio Aquino, 62 anyos, kinsa uyuan ni Jenny Boy aron unta muulang kini na ang nahitabo. Gikulata sab kini sa maong kabatan-unan hangtod na tumbak kini. Dead on the spot si Ambrosio human matud pa na bundak ang ulo niini sa semento. On the height of kuan nga gibukbok ng gitabangan si kuan giniboya kini si victim ni try og pacify. However, isumbag ko diyan na slump siya sa kuan sa semento which cause traumatic injury which is the cause of his timely death.
Migula sa investigasyon, gikan matud pa ang mag-uyuan sa usa ka resto bar kung asan nahubog si Jenny Boy ug duna kunoy gibastos nga babayi sulod sa bar. Nasuko matud pa ang uyab sa maong babayi, hinungdan nga gisumbag niini si Jenny Boy. Midagan kuno pagawas ang lalaki apan wala maapsan ni Jenny Boy. Man niya maapsi, dito na po siya nag-display o inappropriate behavior sa gawas, which is gitna nag-inom po dito sa atbang. Naman po yung imnanan atbang sa kuan siya resto bar. Katong dito man na nag-inom, mo ini kuan niya, mo nang namukmok niya dari namukmok. Sumala sa kapulisan, nailhan na nila ang 5 kasuspitsado apan wala nila una ginganlad. Samtang dunay pipila ka John Does. Gikasuhan na sab og murder ang mga suspitsado kinsan nagpabiling at large. Matod sa kapulisan, gilayon nilang ipahigayon ang manhunt operation kung mugawas na ang warrant of arrest batok sa mga suspitsado. Samtang nagpabilin ang kasubo sa kabanay ni Ambrosio. Gani panawagan nila, hustisya alang sa ilang amahan. Hustisya gid ma'am kay katong naay makadungog mi istorya nga makig-ariglo. Ano man yung makig-ariglo ma'am nga naamay patay man gud. Mayroon tatong balik-balik lang siya. Wala na kami na magpatambal o patay man gud. Mao na hustisya gid amo ang puan amo ang gusto. Ta dili na nila mausob pa sa lain. Sakto na nang isa nga naanay ni puan naanay nawala. I-try ginamo among wala mo effort na pasob ni kasuwa para po matagaan po og hustisya ang untimely death of Ambrosio Aquino. Sa mga suspitsado, they have their day in court. Kauban si Alter Rosales sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Nakatakda nga mag-istorya ang nasud Singapore ug Pilipinas kung aduna bay ikapuli nga agila sa Philippine Eagle nga si Geothermica. Human kini namatay sa Manday Wildlife Reserve sa Singapore tungod sa impeksyon. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gikasubo sa Philippine Eagle Foundation ang pagkamatay ni Geothermica sa Manday Wildlife Reserve sa Singapore niadtong September 7 karong tuiga. Namatay matod pa ang maong agila tungod sa impeksyon. Sumala sa Manday Wildlife Reserve. Actually, wala pang final necropsy report. Hindi pa namin natanggap yung final necropsy report. But from gross examination ng bird upon necropsy, it seems aspergillosis ang cause. Parte sa Geothermica sa lakang sa Philippine Eagle Foundation aron maluwas ang mga agila sa posibleng extinction tungod na sabsa nagkalain-lain ng mga bahad susama sa bird flu. Busa ni adtong 2019, gibalhin sila Geothermica ug ang iyang pares nga si Sambisig gikan sa Philippine Eagle Center sa Davao City padulong sa Manday Wildlife Reserve. Ang mong programa parte sa 10-year Renewable Conservation Breeding Agreement tali sa nasod Singapore ug Pilipinas. Ang idea kasi nito is to ensure na meron tayong fallback and genetic resources if something catastrophic happens to our eagles here in the Philippines. So kailangan natin silang ilabas para may sort of insurance tayo or para tayo nag-biobanking rin. Subay sa pagkamatay sa maong agila, takdak raw makig-istorya ang nasod Singapore ug Pilipinas kung aduna bay ikapuli kang Geothermica. That is really up to government and that will be discussed at higher levels of government between the Philippines and Singapore. Pero what we want to stress here is ang importance ng breeding loan agreements for securing our population. Si Geothermica usa ka 19 anyos nga male Philippine Eagle nga gibreed og nahatch sa Philippine Eagle Center pinaagi sa natural breeding method. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Usa ka drug den nga duol sa mga tulunghaan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay ang nabungkag sa PIDEA Region 9. 3 ka tao arestado. Aning report. Nabungkag ang usa ka drug den sa barangay Bangkerawan, Ipil, Zamboanga, Sibugay atol sa gipaygayong search warrant sa PIDEA Zamboanga, Sibugay ug kapulisan. Atol sa operasyon, nadakpan ang maintainer niini nga giilang si Saidamin Kasim, 43 anyos, lakip 2 ka customers nga aktual nagagamit og droga atol sa operasyon. Na-recover sa mismong balay ang 19 ka gramo sa gituwang shabu
nga adunay market value nga 129,000 pesos lakip mga drug paraphernalia. Matud sa PIDEA, ang mismong barangay sa mga sospek gikonsiderang usa sa mga hotspot sa maong probinsya nga naghitak ang pagpamaligya ug paggamit sa ilegal nga droga. Ang maong drug den sab duol sa pipila ka tulungaan sa lungsod. Busa, gilaraw sab sa otoridad nga i-rescue ang mga menor de edad nga mga sex worker nga nahimo kunong customer sa ilegal nga droga sa mismong lugar. Part sa mong investigation nga unta amo pong ma-rescue ang katong mga minor nga mga allegedly mga sex workers nga iyahang mga customers. So gusto na mo itong maabtan na mo panahon sa operation pero wala na ito masakpi atong panahon na atong orasa. Pero doon na tayo mga ipang build up nga operation pa diha na i-rescue na ito mga minors. Balhog na karon ang maong mga suspect sa Ipil Municipal Police Station nga posibleng mag-atubang sa kaso kalabot Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. The same gapo nga panawagan nato no atong barangay ang frontline sa atong kampanya gani umaabot ng atong eleksyon hinatunta makapili nga to ang mga gisakpan diha nga to ang mga taga-barangay nga sakto nga opisyal nga igo-gyud nga atong kasaligan sa pagpanalipod sa atong mga kabataan, sa atong mga miyembro sa banay gikan sa illegal nga droga. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Patay ang usa ka estudyante samtang anaa sa 20 ka pasahero nga sagad mga estudyante sab ang samdan human na disgrasya ang gisakyan jeep sa Sibuco, Zamboanga del Norte. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Nakabsan sa iyang kinabuhi ang grade 11 student nga si Jun Ray Ramos, 16 anyos, human madisgrasya ang gisakyang jeep niini sa barangay Paniran, Sibuco, Zamboanga del Norte, Lunes sa hapon. Samtang laing 20 pa ka pasahero ang samdan. Sagad matud pa sa mga pasahero, mga estudyante gawas lang sa 4 ka pasahero, lakip ang konduktor. Daling gidala sa ospital ang mga nasamdan. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga nawad-an og brake ang jeep nga gimaneho ni Larry Uray, 59 anyos, dihang miagi sa pabahada nga kalsada sa maong barangay. Overloaded sab matud pa ang jeep. Nasayran sab nga si Juneri, nagsakay sa top load sa maong jeep. Nalabay matud pa kini human mitakilid ang maong sakyanan. Pabahada siya, siguro di overloaded kay ang pasahero gid ato is puros estudyante. Ang dili estudyante dito naara sa 4 ka tawo. Manang uban daw base sa nakakita na sa top load ang uban ikabit kay last night naman gud siya nga kuan biyahe. Maong nangyawat na po mga estudyante nga makasakay. Hinoon misurrender matud pa ang driver ngadto sa Sibuco Municipal Police Station. Sumala sa kapulisan, dili na matud pa mo pasaka og kaso batok sa driver ang mga kabanay sa namatay nga estudyante. Apan wala pa mihatag sa ilang desisyon ang laing 4 ka biktima kinsa nagpabilin pa karon sa ospital. Saysay sa driver nga aksidente gayod ang nahitabo. Manginaot ng maulian sila. Dali, pero maka-eskwela po sila balik. Salamat po sila. Nakasabot pa po sila ko ang aksidente na to. Papuda ko tuyo. I-interview na ko ang mga pamilya sa kuan. Dili ra daw sila mo pasaka og kaso basta ang ilahan lang gusto is tabangan na sila sa gasto sa ospital. Ug nipasalig man po ang kuan kat sila ray mo kuan mo shoulder sa gastohon sa kuan ospital. Pahimangno sa kapulisan nga i-check gayud ang kondisyon sa mga sakyanan una mo biyahe. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Lalaking misulay pagpalusot og ilegal nga droga sa Davao City. Naharang sa checkpoint. Sakay sa kawing van, pakyas nga mapalusot sa 30 anyos nga si Michael Lawrence Alvarez Galupo nga taga Nueva Vizcaya ang dalang ilegal nga droga human kini nasakpan sa personal sa Task Force Davao. Kini ato sa mandatory inspection sa vehicle screening area sa Task Force Davao checkpoint sa Barangay Sirawan, Davao City. Matod sa kapulisan, in plain view
o makita gilayon ang plastic sachet sa gituang mga pinaugang dahon sa marijuana nga nakaabli nga itom nga belt bag sa suspect. Nakumpiska gikan sa suspect ang gituang pinaugang dahon sa marijuana nga nasa 6.9 grams ang gibug-aton nga mobalor og sobra libo. Gipasakaan na og kasong paglapas sa Dangerous Drugs Act ang dinakpan. Usa ka pawikan nga dunay sakit ug na-stranded sa baybayon sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang girescue sa mga otoridad. Gilang giatiman ug gimonitor sa usa ka hatchery facility sa usa ka tulunghaan sa Zamboanga City ang usa ka juvenile hawksbill sea turtle nga napalgan sa usa ka mananagat sa baybayon sa Barangay Limaong. Madto sa Office of the City Veterinarian, walay nakit-ang fish hook sa maong pawikan ato sa radiology examination. Apan adunay impacted fecal matter ang nakit-an nga maumatod pa ang hinungdan nga nagsakit kini. Busa dali kining gitambalan ug gipakaon una kini gibuhian sa kadagatan. Matod sa DNR, ang mga klase sa pawikan gikonsiderang usa ka critically endangered species kung asa miubos na sa 80% ang populasyon niini sulod sa milabay nga napulo ka tuig. Tabi ilang mga kapuso, usa ka tiil sa tawo nga anaa sulod sa karton ang napalgan sa usa ka sementeryo sa Zamboanga City. Sumala sa kapulisan, pasado alas 12 sa hapon adlawng Sabado nakit-an sa usa ka caretaker sa Santa Cruz Cemetery ang usa ka karton nga nakapatong sa pansyon ug nanimaho na kuno. Busa iya kining gireport sa otoridad. Pag-abli sa kapulisan sa mong karton, napalgan ang putol nga tiil sa usa ka tawo nga giputos pa sa itom nga plastik. Mirespondisab ang soko alang sa eksaminasyon. Sa karon nakig-koordinar na matod pa ang kapulisan sa mga ospital aron masuta kung asa gikan kining putol nga tiil. Mao kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.